Yan, good morning! Yan, pwede po ba tayong lahat? Pwede po ba tayong lahat? Yan. Sino dito na ang dami mong labanin ngayong linggo? Ang dami mong labanin ngayong linggo. Sabihin mo sa katabi mo, santabi mo muna yan. Yan. Sabihin mo si Lord muna. Yan. So, dahil madami tayong labanin ngayong linggo, ang dami ding reason para magpasalamat sa Lord. Tama ba? Amen ba? Sabi dito sa may 1 Thessalonians 5:16, sabi to, rejoice always. Sabihin mo ka sa katabi mo, rejoice. Yes. Give thanks in all circumstances, for this is the God's will for you in Christ Jesus. And another verse sabi dun sa Psalms 118, this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sino dito ready ka na magpuri sa Lord ngayon? Come on, let's worship God today. Come on. Hey. Pwede kang umawit, pwede kang pumalakpak para sa Lord. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Come on, ano man ang problema? Ano man ang problema, ito sabihin mo sa katabi mo, ito'y kayang-kaya. Kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa. Dahil come on, awitan ulit natin, Lord. Kay ganda ng umaga, O Diyos. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay mas. Come on, kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw. Kamawitan mo, ano man ang maging problema. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Kaman puso'y masigla, puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa. Dahil mahal ka. Ito na, Lord. Katapatan mo, Panginoon. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo noon nga. Minsan pawitan pa natin ang Panginoon. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo noon, ngayon at kailanman. Ano man ang maging problema, ano man ang problema, ito sumisokot mo, ito'y kayang-kaya. Kayang-kaya. Kamaawit ang pusong may masigla. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa. Dahil mahal tayo. Come on, ano naman ang maging problema? Minsan pawitan pa natin ang Diyos. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Kung patuloy na awitan natin ng Lord. Lord.
pwede kang mawid, pwede kang pumalakpak para sa Lord. Sino itong mahal na mahal ang Lord? Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may at kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kamawitan natin, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Come on, habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. At habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Come on, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Come on. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal. Kumawit na habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Come on, sabay-sabay, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kayo naman. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman at kailan may di kita ipagpapalit, pagkat piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Come on, give a blessed clap to the Lord. Lord, pwede palakpakan mo, Lord. Ayan, pwede bang makarinig ng mas malakas na palakpak para sa Lord? Amen. Ayan. Ayan, sino ditong nagpapasalamat kasi nandito ka? Amen. Alam nyo, God love each and every one of us. No? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Ayan. Alam nyo, sabi sa Romans 5 verse 8, sabi dito, but God demonstrate His own love for us in this. While we are still sinners, Christ died for us. Diba? Ganon tayo kamahal ng Lord. Sabihin mo ulit yan sa katabi mo, mahal ka ng Lord. No? Kasi, hindi mo pa nakikilala ang Lord, mahal ka na niya. Hindi mo pa nakikilala ang Lord, namatay na siya para sa'yo. And, grabe, kasi yung pagmamahal ng Lord, hindi mo makikita sa mundo. Hindi mo makikita basta-basta sa mga tao. Pero yun, yung love ng Lord is para sa ating lahat. Para sa'yo,
para dyan sa katabi mo. Kaya God deserve yung papuri, yung pasasalamat. Kasi hindi naman siya nanghingi ng kahit ano eh. Basta namatay siya para sa'yo kasi ganun kanya kamahal. Kaya right now, pwede bang ipikit mo yung mga mata mo? And we will worship God. We will talk to Him. Na Lord, we thank you. I thank you, Panginoon. Kasi Lord, minahal mo ko. Lord, naging mabuti ka sa buhay ko. Lord, naging Diyos ka. Naging Ama ka. Naging kaibigan kita. And right now, Panginoon, papapurihan ka namin. Kasi you deserve it, Panginoon. Come on. Patuloy tayo na manghingi ng presence ng Lord. Manghingi na, Lord, samahan mo ko. Na Lord, ngayong araw na to, hindi ako lalabas dito nang hindi kita na-worship. Kasi Lord, ganun din kita kamahal. Ganun kita pinapasalamatan dahil minahal mo ko ng una. Kaya ngayon, let's worship the Lord. Yes, Lord. Oh Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Oh Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo ay itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Come on, sabay-sabay tayo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama, O Jesus, purihin ka. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Come on, sabay-sabay po tayo magpapuri sa Panginoon. Lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago.
Come on, pwede ba kausapin mo ang Lord? Lord, pasalamatan mo siya, papurihan mo siya, na yung pagmamahal niya, yung nagmamanifest sa'yo ngayon, na yung pagmamahal ng Lord, yung kumakausap sa'yo ngayon. Come on, kausapin mo ang Lord. Pasalamatan mo siya, Lord, salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa kabutihan mo na nandito ako ngayon. Kasi dakila ka, na Diyos kita, na ikaw yung hari ng mga hari. Pinapasalamatan ka namin, Lord. Come on, sa huling pagkakataon, papasalamatan natin ang Lord. Sa huling pagkakataon, aawitin natin to sa lahat ng sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, ng buong puso, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Lord, we thank you, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo na patuloy, Lord God, nararanasan at nararamdaman namin, Lord God. Lord, salamat kasi, Lord, hindi ka nagkulang, Panginoon. Lord, hindi mo kami pibinabayaan, Panginoon, Lord God. But Lord, you save us, Panginoon. You gave us freedom, Panginoon. Na Lord, mula sa kasalanan, Panginoon, dinala mo kami, Lord God, sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. Lord, lahat ng bagay na meron kami, tinataas namin sa iyo, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba kami. Kasi Lord, yung buhay na meron kami nanggaling sa iyo. Yung buhay na meron kami, wala to kung wala ka sa buhay na meron kami, Panginoon. Kaya Lord, we thank you. Patuloy na tinataas namin yung pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Hanggat ikaw yung nabubuhay sa sarili mo, ang hirap mag-manifest ni Lord. Kaya maraming tao hindi nabubuhay na may pananampalataya kasi hindi pa rin namamatay yung sarili nila. Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. The life which now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. So ang susi pala, para mabuhay tayo ng may pananampalataya, mamatay tayo sa sarili nating nagustuhan. As long as you live, God cannot manifest. Hindi mahirap kay Lord na pagpalain ka. To deliver the Word of God, let's all welcome one of Pastor Romel's primary men, Nathaniel Caporo. Oh, good morning. Gagantuin ko nga. Yeah, parang hindi ako nakatingin kay Carmel. Joke lang. Yan, para nakikita natin yung mga taga-ibang dimension. Ayan, para hindi na tayo na, okay ba tayo dyan, mga taga-Purok Dos? Ayan, okay ba tayo yan? Grabe, no? Ine-expand na talaga tayo ni Lord. Nakaka-overwhelm na dati, ang tinatawag natin yung mga nasa labas. Ngayon, meron nasa labas, meron din dito, no? Sino dito masayang-masaya ka, nagkaroon ng gibaan? Di ba? Nagiba na. Ngayon, nandito na tayong lahat at ang masarap doon, grabe, alam nyo, dati, pangarap lang namin na naka-aircon tayo. Dati, ito lang. Ngayon, pati doon, naka-aircon, ibang klase si Lord. Pwede mong palakpakan natin si Lord. At sino yung nandito last week? Nandito kayo last week? Wala kami dito. Bakit nandito kayo? Yeah, sino yung kasama namin sa Blue Acacia last week? Wow, grabe si Lord. Ibang klase yung ginawa ni Lord. Di ba?
Sabihin mo sa katabi mo, parte ka ng history. Tama ba? Parte tayo ng history. That is the very first time na nag-anniversary ang church na ganun kadami, na naka-DLP, na ang ganda ng sound system, kumain lahat. Sino hindi nakakain? Wala. Buti na lang nakakain lahat, di ba? Alam nyo ba, nung sinabi sa akin na ako yung magpipreach, sabi ko, grabe, dapat may manifestation talaga. Sino dito excited na may magmamanifest sa kanya? Sabi ko sa Lord, maganda magmamanifest talaga. Maganda maituloy yung message. Pero alam nyo ba na pinakita sa akin ni Lord na hindi lang dapat manifestation. Kasi alam nyo ba, kailangan may tuloy-tuloy na nangyayari. Sino dito may na-experience nyo ng ang tagal nyong, or sino dito na-experience nyo na mag-gym? Wala. May mag-gym pa lang. May nabalitaan ako. May mag-gym daw bukas. Nakarehistro na raw. Diba? Alam nyo ba, actually kahit sa mga nagbabasketball, sa mga matagal nang naglaro, tapos biglang naglaro ng basketball, yung first day, laging ang sakit sa katawan. Tama ba? Sa mga nagbabasketball, sa mga nag-gym, grabe. Sa mga mag-gym bukas, i-discourage ko kayo. Sasakit katawan niyo. Diba? Pero alam nyo, ang laging sinasabi, sundan mo agad. Tama ba? Sino nakakarinig na ng ganon? Sundan mo agad. Bakit? Para hindi sumakit. Grabe, baliktad, no? Kailangan mong sundan. Bakit? Kasi it requires consistency. Para may mangyari sa loob, try nyo kaya, yung mag-gym ka, bukas mag-gym ka, tapos sa susunod na araw, hindi ka mag-gym. Tapos sa susunod na araw, hindi ka ulit mag-gym kasi tinamad ka. Tapos sa susunod na araw, mas gusto mong kumain kaysa mag-gym. Tapos mag-gym ka susunod na araw pa. Alam nyo, sasakit lang yung katawan nyo, pero walang mangyayari. Tama ba? At alam nyo ba, na ang gusto kong i-share sa mga oras na ito is the power of consistency. The power of consistency. Kasi ako naniniwala ko na kung yung nangyari last week, magagawa natin consistently. Yung sinabi ni Pastor na the least of you will become 1,000. This year, naniniwala ako pag may consistency ang bawat disciples, yung thousands mas mapapabilis. Tama ba? Yung thousands na yung tinitignan natin na vision na darating yung time, nasa sports hub na tayo, hindi malabong, hindi mangyari ngayon. Bakit? Kapag ang bawat isa sa atin, merong consistency, hindi imposibleng hindi mangyari. Kasi alam nyo ba na ang consistency is napakamakapangyarihan? Na ang consistency, kapag may ginawa ka, at consistent mo siyang ginawa, hindi pwedeng walang impact sa'yo. Tama ba? Hindi pwedeng ginawa mo to, tapos na-try nyo na ba, nag-aral kayo consistency, consistent kang nag-aral, ba, nakita mo may resulta. Tama ba? Subukan mo mag-aral ngayon, tapos bukas hindi na ulit, walang consistency. Kasi ang inconsistent na tao, sila yung mga taong walang gustong mangyari sa buhay. Tama ba? Kaya bago ko ituloy ito, pray muna tayo. Let's pray, Panginoon. Maraming masalamat po sa araw na ito, Panginoon. Lord, ang dalangin ko, patuloy na mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin, na maintindihan, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon. Lord, samahan mo kami ng Santong Espiritu mo, Panginoon, na hindi lang namin maintindihan, bagkos mabago, Panginoon, ang kaisipan, mabago ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Meron akong maiksing kwento lang. Siguro yung iba sa inyo, alam na to, or siguro hindi na alam. Ito yung kwento, sinong nakakaalam ng kwento ni Pagong at ng rabbit? Alam niyo ba yon? Alam niyo yung mga anak ko, mahilig silang mag-bedtime story bago kami matulog. At sa kwento namin, grabe, ang galing ko na gumawa ng kwento.
Yung mga hindi makatotohanan ng kwento, nakwento ko na. Di ba? Pero dito sa kwentong to, merong kwento na si Rabbit tsaka si Pagong one day nagkarera. Sino nakakaalam ng kwento? Sinong hindi nakakaalam? Okay lang, taas niyo kamay niyo. Di ba? Nagkarera si Pagong at nagkarera yung Rabbit. Sino mas mabilis? Si Rabbit. Teka, mutsin. Diba? Si Rabbit mas mabilis. So ngayon, si Rabbit tsaka si Pagong nagkarera. So ngayon, nung nagkarera na sila, sabi, ready, set, go. Siguro, si Rabbit takbo, ang bilis ng takbo ni Rabbit. And then si Pagong, syempre, alam naman natin, sabi nga nila, yung Pagong sobrang bagal. Etong si Pagong, nagsimula na siyang maglakad. Hindi siya makatakbo hindi siya marunong tumakbo Tama ba? Nagsimula na siyang maglakad, si Rabbit tumakbo. Sabi niya, grabe, nasa kalagitnaan agad si Rabbit. Tapos yung Pagong, wala, parang nasa umpisa pa lang. Hanggang sabi ni Rabbit, sabi niya, mamaya ako na ulit tatakbo. Magpapahinga muna ako. Uy, sino mahilig magpahinga? Papahinga muna ako. Nagpahinga. Ang problema, nung nagpahinga siya, nakatulog. Tama. Etong si Pagong, grabe, kahit napapagod na siya, naglalakad pa rin siya, naglalakad, hanggang sa nang nagising si Rabbit, yung Pagong malapit na sa finish line. So ngayon, nung nagising si Rabbit, ang end ng story, natalo siya. Alam nyo, dito gusto kong ipakita sa bawat isa sa atin na kahit anong galing mo, kahit anong talino mo, kung hindi mo naman consistent ginagawa, baliwala. Pero kung ikaw na hindi, alam mo na medyo mahina ka, kailangan mo ng lakas, pero pag consistent mong ginagawa, kaya mong i-overpower yung magaling. Kaya mong higitan yung magaling. Bakit? Kasi consistent nating ginagawa. Kaya sa mga oras na to, gusto kong mas maintindihan na, grabe ito, Pastor, pag ganito pala, ang hirap na. Dati doon lang ako nakatingin Diba? Ngayon, nandito na rin. Kasi meron mga taga Block 2, Lot 1. may phase 2 na tayo phase 2. Now, dito maintindihan natin na pag consistent nating ginagawa, merong reward. Sabi dito sa Galatians chapter 6, verse 9, sabi dito, let us not become weary in doing good, for at the proper time, sabi mo sa katabi mo, proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Sabi ni Lord, huwag kang mapagod gumawa ng tama. So in short, gusto sabihin ni Lord, dapat ang paggawa ng tama, consistent. Kasi sabi ni Lord, at the proper time, we will reap a harvest. Meron akong pinost nung nakaraan, sabi ron, success, grabe, nag-post ako, tapos nakalagay doon, at Baguio City. Why? Iba pala, magana, no? Hindi na siya at Antipolo City, at Baguio City. Medyo social na siya tignan, no? Di ba? Sabi ron, success doesn't happen overnight. May nakita na ba kayong nag-success pag natulog lang siya, kinabukasan, nag-succeed na siya? Success doesn't happen overnight, but success is built through consistency. So, ang success nangyayari kapag may consistent kang ginagawa. Hindi ka magsasucceed ng, natulog ka lang. Ano kasi Adan? Si Adan, pag tulog niya, pagising niya, may Eva na Di ba? Pero dito, gusto ko maintindihan natin, ang success is built through consistency. Diba? kaya talagang kailangan natin ng sino dito ang aamin ka, kailangan mo ng consistency. Kailangan maging consistent ka. At sino dito aamin, ikaw mismo hindi ka consistent. Yung devotion mo hindi consistent. Diba? Hindi ka consistent nagpe-pray, ito na yung time na yon. Tama ba? Kaya dito gusto kong maintindihan natin, saan ba tayo dapat maging consistent? Saang parte ng buhay natin dapat tayo maging consistent? Number 1, we need to be consistent, una, in seeking God. Kailangan sa bawat isa sa atin, maging consistent tayong hanapin si Lord. Hindi yung hahanapin mo si Lord pag may kailangan ka lang.
kailangan sa bawat isa sa atin, tawag dito, ano na ng buhay natin, na dapat araw-araw hinahanap natin si Lord. Hindi yung hahanapin mo si Lord ngayon, bukas hindi, kinabukasan hindi ulit. Kasi hahanapin mo lang ulit si Lord pag may problema ka. Tapos sasabihin pa ng mga tao, maiintindihan naman ako ni Lord. Tapos pag may problema, paano kung sabihin sa'yo ni Lord, naiintindihan talaga kita. Di ba? So dapat, unang-unang maintindihan natin, we need to be consistent in seeking God. Na sa pag hinahanap natin si Lord, consistent dapat. Araw-araw. Kaya nga sabi kanina, kay ganda ng umaga. Tama ba? So, pag si Jesus ang inuna, so every day, sa umaga pa lang, pag hinahanap mo na si Lord, yung umaga mo maganda na. Kaya minsan, umaga pa lang, nakasimangot ka na, alam mo na. Baka kasi kung sino-sino yung hinahanap mo. Tama ba? Sabi rito sa Psalms 105, verse 4, sabi ron, look to the Lord and His strength, seek His face always. Sabi ron, always. Hanapin mo si Lord, look to the Lord and His strength. So sa mga panahong mahina ka, hanapin mo si Lord. Hindi yung mahina ka na nga, naghahanap ka ng comfort sa iba. Ang hanapin mo si Lord, hindi tao. Di ba? Marami dito, yung sino dito nga amin, sino dito mga nanay. Mga nanay, usually mga nanay lang to eh. Diba? Yung andyan na si Judith, andyan na si Juna, ay grabe. Si Judith, andyan na, hindi ka na maganda o gaga. Tapos biglang may dumaan na, ngayon wala na silang turban. May dumaang nakamotor, oy, halika, kailangan kita. Yung kanta mo ngayon na dapat ang kanta mo na God will make a way, biglang ang kanta mo ngayon na Bombay will make a way where there seems to be no way. Grabe, di ba? Instead na si Lord, naging si Bombay. Sino dito yung pag may problema ka, ang una mong hinahanap si Lord? Kapag may pinagdadaanan ka, ang una mong hahanapin si Lord. Sabi rito, di ba, look to the Lord and His strength. Una mong hanapin si Lord. Kasi ang pagbabago, ang pagbabago nangyayari kapag consistent mong hinahanap si Lord. Walang pagbabago pag hindi mo consistent hahanapin si Lord. Sino dito na-experience mo na or dumating sa time, ikaw, nag-church ka, tapos hindi ka nag-church, tapos hindi ka ulit nag-church. Di ba, sino dito na-experience mo na sinabihan ka ng nanay mo, pa-church ka pa, hindi ka naman nagbabago. Baka kasi kaya walang pagbabago kasi hindi ka consistent nasa church. Hindi ka consistent nasa cell group. Tama ba? Kasi ang pagbabago, pag lagi nating hinahanap, lagi nating sinisik si Lord. Kasi seeking God requires humility. Hindi mo hahanapin si Lord pag mayabang ka. Tama ba? Bakit iisipin mo, hindi, kaya ko to. Hindi ko kailangan si Lord. Pero pag may problema, iyak-iyak ka na. Tama ba? The moment na ma-realize natin na kailangan natin si Lord, na hindi natin kaya nang wala si Lord, yun na yung time na lagi mo nga hanapin si Lord. Pag meron kang yabang, hindi, magaling ako. Matalino ko, malakas ako. Hindi mo hanapin si Lord. Bakit? Kasi laging ikaw. Wala kang humility. Hindi ka nagpapakumbaba. Pero pag meron kang humility na sinasabi mo, Lord, hindi ko kaya nang wala ka, hanapin mo lagi si Lord. Yung devotion, hindi na negotiable sa'yo. Yung devotion, hindi ka na kailangang paalalahanan mag-devotion. Ang matindi niyan, leader ka, pinapaalalahanan ka ng devotion. Yung leader ka na, tapos ka na ng saltery, grabe, tinatanong ka pa, nag-devotion ka na. Uy, sabi ko nung nakaraan sa home office namin, sabi ko, leader ka na, dapat di ka na pinapaalalahanan mag-devotion. Dapat nasa sistema mo na nagdi-devotion ka. Hindi ka na dapat nire-remind. Bakit? Dapat automatic na. Tama ba? Na sa bawat isa sa atin, kung ikaw leader ka, alam mong disciple ka ni Lord, dapat nasa sistema na nating hanapin si Lord. Alam niyo ba, even si David, hari, magaling na hari, pero lagi niyang hinahanap si Lord. Di ba? Sabi dito sa Psalm 63, verse 1,
Psalm 63 verse 1. Alam nyo, nagsulat ng Psalms, almost karamihan ng sulat sa Psalms is si David ang nagsulat. 80%, thank you po Pastor, 80% ng sulat sa Psalms si David nagsulat. At karamihan doon, kagaya ng binasa natin kanina, karamihan doon, lagi niya sinasabi, hinahanap niya lagi si Lord. Imagine, hari, ikaw. Hari ka na ba? Kaya baka kasi ikaw yung hari ng buhay mo. Hindi si Lord. Pag si Lord yung hari ng buhay mo, hahanapin mo. Sabi rito, you, God, are my God, earnestly seek you. Sabi rito, earnestly seek you, I thirst for you, my whole being longs for you. In a dry and parched land where there is no water. Parang sinasabi ni David, Lord, uhaw na uhaw ako sa presensya mo. Sino dito na-experience mo na mauhaw? Paglabas mo pa lang, ang init na dyan di ba? Kailangan mo ng tubig. Sana ganun tayong hanapin si Lord. Kung paanong kailangan mo ng tubig, ganun nating hanapin si Lord. Yung Lord, uhaw na uhaw ako sa presensya mo. Lord, kailangan ko yung presensya mo. Kaya nga sabi pa rito, Psalms 27 verse 4, sabi rito, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Imagine, hari, sabi niya, isa lang ang nais ko. Ano daw yon? That I may dwell in the house of the Lord. Na pag ikaw meron kang ganong heart, na Lord, gusto ko lagi nasa presensya mo. Lord, gusto ko lagi hanapin ka. Pag meron kang ganong heart, hindi pwedeng walang mangyayari. Hindi pwedeng walang manifestation na mangyayari sa bawat isa sa atin. Bakit? We consistently seek God. Kaya sa bawat isa sa atin, kung saan dapat magiging consistent tayo, ito yung hanapin natin si Lord. Hindi yung kung sino-sino yung hinahanap mo. Mali naman nahanap. Tama ba? Pag may hinanap ka, ang hanapin mo si Lord. Kasi pag ang iba hinanap mo, nako, magkakamali ka talaga. Sasablay at sasablay ka. Tama ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, hanapin mo si Lord. Ito, alam nyo ba, ito hindi ibig sabihin na hinanap mo si Lord, magiging problemless yung buhay mo. Hindi ibig sabihin na hinanap mo si Lord, wala ka ng pagdadaan ng problema. Pero ang matindi rito, pag hinanap mo si Lord, kahit may problema, payapa ka. You will live a worryless life. Grabe, dumating si Judith, dumating si Juna, ang daming bayaran. Ngayon, magpapasukan, tuition fee, grabe, ang dami nila. Pero nakangiti ka lang. Tama ba? Nakangiti ka lang, payapa ka lang, hindi mo iniisip. Umuunti na yung puti mo sa buhok. Bakit? Kasi alam mo na God will provide. Alam mo bakit hinahanap mo lagi si Lord. Kaya sa bawat isa sa atin, kung saan magiging consistent tayo, kailangan hanapin natin si Lord lagi. At hindi lang yon. Number 1, seeking God. Saan pa tayo magiging consistent? Pangalawa, in prayer. Tignan nyo, di ba, lagi silang magkadikit? Pag hinanap mo si Lord, hindi pwedeng hindi ka nagpe-pray. Hindi pwedeng hinanap mo si Lord kasi hindi ka nagpe-pray sa Kanya. We need to be consistent in prayer. Sabi sa 1 Thessalonians 5:17, grabe, napakahaba nito. Sabi rito, pray continually. Grabe, no? Ang haba. Ang hirap kabisaduhin. 1 Thessalonians 5:17, sabi ron, pray continually. Alam nyo ba, bigyan ko kayo ng trivia, 2 verse ang pinakamaigsing verse sa Bible. Una, yung Jesus wept. Pangalawa, ito, pray continually. At alam nyo ba, na itong pinakamaigsing tong verse na to, maigsi, yet powerful. Sobrang iksi niya, pero gustong sabihin sa atin ni Lord na manalangin ka, nang manalangin ka, nang manalangin ka. Hindi yung mananalangin ka lang tuwing birthday mo. O kaya tuwing kakain lang. Dapat nagpe-pray ka lagi, araw-araw. Tama ba? Kasi prayer without consistency has no power. Alam nyo, matindi pa nga yung mga lola natin, buti pa sila. Consistent nagpe-pray. Naalala ko dati, nung bata ko, nung pagbakasyon, lagi, nandun kami sa lola ko sa Kainta.
Grabe, tuwing 6:00 ng gabi, nananalangin. Tapos tayong alam yung tama, bakit hindi natin ginagawa? Grabe sila, nananalangin sila, Ama namin. Tapos, basta, hindi ko kabisado yun. Kabisado nila yun. 6:00, even the Muslims, consistent silang nananalangin. Tayo na alam yung tama, bakit hindi natin ginagawa? Tama ba? Tayo dapat consistent tayong nananalangin. At alam nyo, si Lord, hindi niya tinuruan yung mga disciple niya paano mag-preach. Ang tinuro ni Jesus, how to pray. Bakit? Kasi even si Jesus alam niya kung gaano makapangyarihan ang panalangin. Tama ba? Bigyan ko kayo ng example. Dito sa 1 Samuel chapter 1, verse 10, dito sa 1 Samuel chapter 1, merong isang prophet, si Elkanah. Tapos meron siyang asawa, si Hannah. Tapos yung isa, nakalimutan ko yung, basta yung si Penina, thank you po, Pastor. Si Penina, meron siyang asawa. And then, etong si Hannah, wala siyang anak. Alam niyo, pag binasa niyo po yung 1 Samuel chapter 1, sabi ron, year after year, taon-taon, pumupunta pa siya ng temple. She make an effort just to pray. Imagine mo, magpe-pray lang na gumagawa ng effort. At ito, matindi pa rito, nung nanalangin siya, sabi rito sa verse 10, in her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. Grabe, sa tindi ng panalangin niya, sabi ron, yung panalangin niya, wala nang lumalabas na salita sa bibig niya. Sa tindi ng panalangin niya, ganun katindi yung panalangin niya, hanggang sa napagkamalan pa nga siya lasing. Bakit? Sabi, ang aga-aga, naglalasing ka. Sabi niya, hindi po, nananalangin lang ako, ganun katindi yung panalangin niya. At alam niyo, matindi ron, dahil sa consistent siyang nananalangin, the Lord heard her prayer. Sabi niya sa Lord, Lord, pag binigyan mo ko ng anak, yung anak ko, i-offer ko sa'yo. Buong buhay niya, maglilingkod siya sa'yo. At dumating yung anak niya na ang pangalan, Samuel. At alam niyo, dito nakita ko, dahilan sa tindi ng panalangin niya, nagkaroon ng Samuel. At kung walang prophet Samuel, walang mag-aanoin kay King David. Nakita niyo yung resulta ng panalangin ni Hannah? Dahilan sa consistent na panalangin niya, nailabas si Samuel na mag-aanoin kay David. Hindi mo alam yung magiging resulta pag consistent kang nananalangin. The next generation will be blessed because of your consistently praying. Imagine mo, pag consistent ka palang nananalangin, yung next generation mo nasisecure. Wala ka pang anak, yung next generation mo pinagpala na. Bakit? Consistent na nanalangin. Kaya sa bawat isa sa atin, kailangan natin consistent na manalangin. Hindi yung magpe-pray ka lang pag may kailangan ka. Hindi yung hahanapin mo lang si Lord pag kailangan mo. Alam niyo, meron pa ako ditong gustong idagdag sa 1 Kings chapter 18. Ito yung time dito sa 1 Kings chapter 18. Ito yung time na merong tagtuyot. Ilang taon na walang ulan, grabe dito nga. 3 years walang ulan. Dito, nung nakaraan lang umulan eh. Tama ba? Netong May, alam ko umulan na eh. Pero dito, 1 Kings chapter 18, in 3 years walang ulan. Grabe, dahil walang ulan, tagutom na rin nung time na yun. Pero alam niyo, matindi rito, merong isang mamang consistent na nanalangin. Sabi rito sa verse 41 to 45, sabi rito, and Elijah said to Ahab, go, eat and drink, for there is a sound of a heavy rain. Sabi niyo, wala pa siyang nakikita, pero may naririnig na siya. Bakit? Meron kasing consistent na nananalangin. Yung si prophet Elijah, grabe alam niyo, bago yan, hinarap niya yung mga prophet ni Baal. Si Lord, nagpababa ng apoy. Bago yung verse na yan. Pero matindi rito, sabi ron, go eat, for there is a sound of heavy rain. Wow! Sabi mo sa katabi mo, heavy rain is coming.
Wow. The rain of blessing. Grabe, the rain of abundance. The rain of prosperity is coming. Naririnig mo na ba? You cannot hear unless lagi mong hinahanap si Lord. You cannot hear unless lagi kang nananalangin kay Lord. Baka kaya wala kang naririnig kasi iba yung pinapakinggan mo. Tama ba? Sabi rito, so Ahab went off and eat and drink. Grabe, masunurin. Sabi niya, kain ka lang. Inom ka lang. Sabi na, diba? But Elijah climbed to the top of Carmel. Yung Carmel, hindi si Carmel. Yung bundok. Sabi ron, down to the ground, put his face in his knees. Grabe yung panalangin niya. Hindi siya nanalangin ng nakaupo lang. Hindi siya nanalangin ng nakatayo lang. Sabi ron, he bent down to the ground, his face on the ground. Grabe yung deep nung panalangin niya. Grabe yung lalim nung panalangin niya. Bakit? He heard. Pag meron kang narinig, hindi pwedeng mananalangin ka ng basta lang. Pag meron kang word galing kay Lord, hindi pwedeng magpe-pray ka ng wala lang. Grabe. Sabi ron, paano siya nag-pray? He bent down to the ground. His face on his knees. Wow! Ganun yung panalangin na ginawa niya. At alam niyo, matindi ron, sabi sa verse, go and look toward the sea. He told his servant, sabi ron, he went up and looked and there is nothing. Sino dito na nanalangin ka na? And then sabi mo, Lord, sabi mo may word ka. Pero bakit, Lord, walang nangyayari? Pero alam niyo, matindi pa rito, he said, 7 times. 7 times. So every time na taalis si Ahab, grabe no, nasa baba ng bundok. Nasa baba, tapos aakyat ulit ng bundok. Sinong di mapapagod? Tapos yung isa nananalangin lang. Ang matindi si Ahab, hindi nagreklamo. Hindi niya sinabi, samahan mo naman ako umakyat. Alam niyo kung ano yung mas matinding ginawa? Si Elijah. He bent down to the ground, his face on his knees, he's praying. Habang may umaakyat, merong isang nananalangin. Sabi ron, he said, 7 times Elijah said, go back. Sabi sa sumunod na verse, the 7th time, the servant reported, a cloud as small, grabe, a cloud as small as man's hand is rising from the sea. Woo! Una narinig niya lang. At dahilan sa merong consistent na nananalangin, meron nang nakita. Maliit man, pero meron pa rin. Sabi no, as small as man's hand is rising. Grabe, no? May nananalangin. Grabe. Yung ulap daw na kasing laki ng kamao, umaangat. From sea. Grabe, no? Nakikita niyo ba? Na-imagine niyo ba? Mula dagat, nakikita ni Ahab. Grabe. May ulap na kasing laki ng kamay. Umaangat. Tama ba? Sabi no, his hand is rising from the sea. So Elijah said, go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you. Sabi pa ron, meanwhile, the sky grew black with clouds. The wind rose, a heavy rain started falling, and Ahab, wow! Dahilan sa consistent na nananalangin si Elijah, though wala siyang nakikita si Ahab, wala pa siyang nakikita, pero si Lord may ginagawa na. Grabe, din nung si Joel nung nakaraan, no? Nung nasa Baguio kami, nakikinig kami nung devotion, na-share niya to, grabe niya. Alam niyo yung evaporation sa science? Yung evaporation, hindi mo nakikita. Pero may nangyayari. Tama ba? Alam niyo ganun si Lord. Kahit wala kang nakikita, si Lord may ginagawa. Every time na nananalangin tayo, every time na nagpe-pray tayo, kahit wala kang nakikita, si Lord may ginagawa.
Kaya sabihin mo sa katabi mo, anong dahilan bakit huminto ka manalangin? Anong dahilan bakit tinigil mo? May nangyari na sana. Iba na sana yung estado ng buhay mo kung hindi ka tumigil. Kung tuloy-tuloy mo sanang hinahanap si Lord, kung tuloy-tuloy ka sanang nananalangin, baka yung buhay mo hindi lang ganyan. Nasa next dimension ka na sana ng buhay mo. Pero sabi mo sa katabi mo, buti na lang. May second chance. Tama ba? May second chance. Bakit? May gagawin si Lord. Hindi pwedeng nagmamanifest na si Lord sa iba, tas sa'yo wala pa rin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako papayag. Huwag kang pumayag. Grabe sila, nagmamanifest na oh. May ginagawa na si Lord sa kanila, tas magtatanong, bakit sa akin wala? Tanungin ni Lord, bakit ano ginawa mo? Ganun pala boses ni Lord, Pastor. Di ba? Huwag mong tanungin kung bakit wala. Ang tanungin mo sarili mo, bakit wala nangyayari? Tama ba? Dapat consistent kang nananalangin, dapat consistent kang hinahanap si Lord. At ito pangatlo, dapat consistent kang nag-evangelize. We need to be consistent. Number 3 in evangelism. Yung goal natin, yung vision natin, na darating yung time magiging 5th floor to, na darating yung time magiging training center na lang to, na nasa sports hub tayo, hindi yun mapapangyayari kung walang consistent na nag-evangelize. Kung hindi tayo consistent, sino dito, aamin ka, ngayon pa lang, sabihin mo na hindi ka naging consistent. Imagine yung invite mo nung Sunday, bakit wala ngayon? Yung invite mo nung last Sunday, bakit wala ngayon? Bakit? Hindi kasi naging consistent. Hindi consistent na nag-evangelize. Sabi rito, tignan nyo ang key, ang susi ng multitude is evangelism. Kung gusto nating ma-experience yung net-breaking catch, kailangan maging consistent tayong nag-evangelize. Hindi po pwedeng sabihin si Kuya, buti na si Kuya, kaya na nila yan. Hindi, parte ka. Tama ba? Parte tayo. Sabi rito, Acts chapter 5, verse 42. Sabi rito, day after day in the temple courts, from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Sabi ron, day after day, araw-araw, sa temple courts, house to house, they never stopped. Sabi mo sa katabi mo, hindi sila huminto. So, ang winning, ang evangelism, araw-araw. Ba't parang ayaw nyo na? Kanina yung patungo sa blessing, Amen! Pagdating sa winning, pag may, wait lang, pagod ako, busy ako eh. Busy ako sa client ko, busy ako sa labahan ko, busy ako, wala akong tulog. Pero pag gusto mo, blessing lang, sunod, ayaw. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Hindi pwedeng gusto mo ng blessing tapos winning ayaw mo. Pagdating sa evangelism, dapat alam nyo, nung time na nag-start pa lang kami sa home office, wala kaming client. Alam nyo, lagi sinasabi ni Pastor, kasi sa evangelism. Mag-win ka na mag-win. Alam nyo, hindi niya sinasabi na, bukod pag home office, hindi, bukod sa sinasabi niya, mag-apply ka na mag-apply. Alam nyo, ang unang lagi sinasabi ni Pastor, tao muna bago tinapay. So, wag ka muna mag-expect ng tinapay. Unahin mo muna yung tao. Kasi si Lord, bago gumawa ng milagro, kailangan niya ng tao. Tama ba? Gusto mo ng milagro, walang tao. Sabi ni Lord, anong gagawin ko dyan? Gusto mo tinapay lang? Wala dyan sa slide, patulungan na lang ako. Yung sa feeding of the 5,000. Bago nagkaroon ng miracle, may tao muna. May multitudes muna. May evangelism na nangyari muna. Bago nagkaroon ng miracle. So alam nyo, ang daming tao, sabi 5,000, lalaki pa lang. Wala pa yung bata, wala pa yung babae. Pero alam nyo, matindi ron,
bago si Lord nag-perform ng miracle, kailangan ni Lord muna multitudes. Kailangan may winning muna. Kaya sa bawat isa sa atin, kung nananalangin ka, Lord, I need miracle, kailangan ko ng miracle, Lord, sabihin sa'yo ni Lord, asan ang tao? Kasi kung nag-expect ka, Lord, kailangan ko ng breakthrough, hanapan ka lang ni Lord, nasan yung tao? Asan yung taong dinala mo? Kasi kahit anong laklak, especially sa mga nasa home office, kahit anong laklak natin ng application, kung wala kang ipe-present na tao kay Lord, walang miracle. Alam niyo, naalala ko, sinabi ni Pastor Lito, kung meron kang sakit, tapatan mo ng tao. Kung meron kang hinihingi kay Lord, tapatan mo ng tao. Kaya ang evangelism, consistent dapat. Consistent natin ginagawa dapat. Sabi lang, no, when Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sick. May crowd muna bago nag-perform ng miracle si Lord. Kasi ito kung naiintindihan lang talaga natin ang kondisyon ng tao nang wala kay Lord, hindi ka titigil mag-win. Kung naiintindihan lang talaga natin na ang kondisyon ng tao nang hindi nakakakilala kay Kristo, hindi ka titigil mag-win. Pwede bang makita yung mga VIP natin? Taas lang yung kamay. Okay lang, kahit hindi ka tumayo. Congratulations. Alam nyo, si Lord, hindi po ito about religion. It's about relationship. Si Lord, mahal na mahal tayo. Si Lord, gusto tayo. Alam nyo, ang kondisyon ng tao, sabi sa Romans chapter 6, verse 23, sabi lang, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag matindi, ito, kagabi, kaninang maga, tindi ng conviction sa akin ng Lord, pag alam mo at naiintindihan mo yung Romans chapter 6, verse 23, hindi pwedeng hindi ka magwiwin. Bakit? Ano sabi diyan? For the wages of sin is death. Na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat ng kasalanan mamamatay. Karamihan kasi ito, alam niyo ang pinakamasakit sa lahat, yung Romans 6:23, kabisado na lang, wala ng conviction sa puso. Kaya walang winning. Bakit? Kabisado ko yan, kuya. Alam ko yan kahit nakapikit ako. Ang tanong ni Lord, ba't may conviction ba? Naiintindihan ba talaga natin yung Romans 6:23? At sa mga bago, alam niyo po, gusto kong sabihin sa inyo, ang bayad sa kasalanan is kamatayan. Pero alam niyo, si Lord may regalo. May regalo. Mamaya, ko po sa inyo, na ang regalo ni Lord, ibuhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Yun yung nais ni Lord sa bawat isa sa atin. Kaya alam nyo, magkaroon tayo ng habit ng one soul a day. Sino ditong excited na magkakaroon ka ng challenge sa buhay mo na hindi ka papayag na sa isang araw, meron kang isang taong mawiwin. Sabi, no? Imagine mo kung isang araw meron ka na win, sa isang linggo may 7 tao ka kagad. Tama ba? Sa loob ng isang taon, meron kang ilang araw meron sa isang taon? 365. Bakit? Araw-araw kang nagwi-win. Hindi, kasi ang winning is not just an event. Hindi ka magwi-win kasi anniversary. Grabe, dati ganun eh. Magwi-win tayo, kailangan natin. Anniversary! Ang winning po araw-araw. Ang winning dapat kultura. Kaya magiging yung thousands, hindi malabo. Yung thousands congregation, grabe. Paiyakin natin sino dito ang ready, papaiyakin mo si pastor. Paiyakin natin si pastor. Pagsalitain natin sa 1,000 tao. Parang ayaw niyong hamunin yung hamon ko Kasi ako gusto ko paiyakin si pastor eh. Ayaw niyo ba? Paiyakin natin si pastor. Dito na lang sa mga taga phase 2. Sa mga taga phase 2, paiyakin natin si pastor. Alam niyo kung paano natin papaiyak yan? Pagsalitain natin sa 1,000 tao. Iiyak yan si pastor, promise. Baka pagtayo pa lang sa stage. Tama po ba, pastor? Wow. Ako lang ano ba yan? Parang ako maiiyak
Nung nag-one time celebration tayo sa Antipolo Hills, grabe, maiyak-iyak ako eh. Kasi nag-start ang Antipolo doon, alog-alog. 30, 20, tapos paalisin ka ng mga nagsusumba. May mga, yung iba, offering pa lang, may dala-dala ng bola. Si Joel yata yung pastor. May dala-dala ng bola, grabe. Unti-unti ka na pinapaalis, pero nung bumalik kami doon, grabe, puno yung court. Maiyak-iyak na ako, pero grabe, pastor, ito ang conviction ko ngayon. Paiiyakin po talaga kita. Hindi dahil magiging almond bearer mo ako, hindi lang dahil magiging financial almond bearer mo ako, pastor, pero gusto ko itang paiyakin. Kasi gusto ko itang pagsilitain sa 1,000 tao. Wow. Alam nyo, pag dumating yung time na yon, pag nagsalita si pastor, nandun na rin si Pastor Alot. Hallelujah. Wow. Excited ako. Sabi mo sa katabi mo, excited ka na ba? Excited. Ako, exciting. Wow, exciting. The best, the best. Tama ba? Ito, pang-apat. Hindi pa tayo tapos. Marami pa to, mga 10 pa to. Pang-apat, saan tayo magiging consistent? Number 1, seeking God. Pangalawa, prayer life. Pangatlo, ano yung pangatlo? Evangelism. Pang-apat, empowerment. Kailangan sa bawat isa sa atin, consistent kang ine-empower. Alam nyo, nung pinaaral ko to, sabi ko, Lord, bakit parang empower sa iba naman manggagaling yun? Alam nyo, naiintindihan ko, hindi ka ma-empower unless ayaw mong magpa-empower. Kaya kailangan ikaw mismo gustuin mong gusto mo ma-empower. Hindi pwedeng gusto kong i-empower ni Lord, ayaw mo. Hindi ko talaga i-empower. At hindi ka ma-empower sa mga taong, naalala ko sabi ni Pastor Lito, huwag kang sumama sa 4 na bobo. Kasi darating yung time, pang 5 ka na. Claim mo. Diba? Hindi ka ma-empower kung ang kasama mo puro mahina. Kaya tignan mo kung sinong kasama mo. Tama ba? Tignan mo kung sinong kasama mo. Kasi sa bawat isa sa atin, ito sabi ni Lord sa John chapter 16 verse 33. Sabi rito, I have told you these things so that in me you may have peace. In this word, sabi ni Lord, you will have trouble. Wow! Ito pangako ni Lord sa atin. Sino dito excited? Excited ka pangako ni Lord, magkaka-trouble ka! Walang gusto mag-amen. Pero sinabi ni Lord yun, sabi ni Lord, in this word, you will have trouble. Magkaka-trouble ka talaga. Pero sabi ron, but take heart. Sabi ni Lord, tatagan mo lang anak. I have overcome the world. Sabi ni Lord. Kaya kailangan natin ng empowerment kasi may trouble. Kaya hindi ka na-empower kasi pinipili mo na lang mag-isa. Imbes na kasama ka, ayaw mo. Instead na empower ka kung sino-sinong kasama mo. Sumama ka ba naman sa mahihina? Mahihina ka na din. Tama ba? Pero pag ang kasama mo malakas, pag ang kasama mo yung mga yung mga kaisipan paayos ng buhay, darating ganun ka na din. We need empowerment. Kailangan na empower tayo lagi. Kaya alam nyo, there's a power in association. Hindi pwedeng nag-iisa ka lang. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka kasi magsulo. Hindi ang pagsusulo ang sagot. Kailangan mong sumama. Kailangan mong ma-empower. Kasi alam nyo, ma-empower tayo. Alam nyo paano tayo ma-empower? Number 1, sa word ni Lord. Pangalawa, through man of God. So, hindi mo pwedeng sabihin na pag nagsulok ko, gagaling ka. Wala akong nakitang ganun. Subukan mo. Magsulok ka, hindi ka gagaling. Pero pag sumama ka sa magagaling, gagaling ka rin. Tama ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan hindi na ako magsusulo. Alam nyo, si David, kanina binida ko si David, ngayon ibibida ko ulit si David. Kanina, si King David, dagi niyang hinahanap si Lord. Ang problema, dumating sa time, may iba siyang hinanap. Alam niyo kung bakit may iba siyang hinanap?
yun yung time na nagsolo siya. Yun yung time na nag-isolate siya. Yun yung time na dapat nasa gera siya. Lumipat siya. Grabe, nandito may naliligo. Nakita niya si Bathsheba. At yun yung dahilan kung bakit nagkaroon siya ng kasalanan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka kasi magsusulo. Wala kang gagawing tama pag mag-isa ka lang. Puro mali lang yung gagawin natin. Kaya sa bawat isa sa atin, pag merong isang nag-isolate na, hilain mo, isako mo, itali mo. Pag meron kang kasama sa cell group, nagsusulo itali mo. Bakit walang gagawing tama yan pag mag-isa lang? Magle-relapse pa yan. Tama ba? Kaya sa bawat isa sa atin, wag kang magsusulo. Sabi rito, ito Ephesians chapter 6 verse 12. Sabi rito, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Na ang sabi ron, ang struggle natin hindi against sa physical. Ang struggle natin is spiritual. Paano kung mag-isa ka? Ano gagawin mo? Iyak-iyak ka na lang. Alam nyo, naiintindihan ko, kaya ka mahina, kaya ka nanghihina kasi kasalanan mo. Ina-isolate mo sarili mo, tapos sabi ka sa leader, nanghihina kasi ako, kasalanan mo. Leaders, hindi ka manghihina kung hindi ka nag-iisa. Hindi mo may experience na nanlalamig ka kay Lord kung hindi ka nag-iisa. Pag may kasama ka lagi, hindi ka manghihina. Kaya, alam nyo, masakit mang sabihin, kaya ka nanghina kasi kasalanan mo. Stop blaming other people. Marami kasi sa atin, nanlalamig ako kasi ganito si ganyan. Hindi, nagsulo ka lang talaga. Tama ba? Kasi every time na may kasama ka, for example, kasama mo lagi leader mo, kasama mo lagi mga cell member mo, instead na makagawa ka ng mali, may nagbabantay kasi sa'yo. Tama ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, magsasama ka kasi. Ayaw mo kasing sumama. Tama ba? Kaya gumawa ka na ng masama. Oh, bars yun diba? Kaya sa bawat sa atin, we need empowerment. We need empowerment. Kailangan na empower tayo araw-araw. At last, grabe, mukha na akong fried chicken sa inyo. Sabi rito, maging consistent, number 1, sa seeking God, pangalawa, in prayer, pangatlo, in evangelism, pang-apat is empowerment, and last, kailangan maging consistent tayo in doing the vision. Be consistent in doing the vision. Alam niyo ba, doing the vision is not just evangelism. Doing the vision is discipleship. Doing the vision is doing consolidation. Every time na nagko-consolidate ka, every time na nagdi-disciple ka, ginagawa mo yung vision. Kaya nga nagkaroon ng multitudes, kaya nga, alam nyo ito kaya nga umabot yung gospel sa atin kasi merong mga taong consistent na sinishare yung word ni Lord. Paano kung tinigil nila? Nagigets ba natin? Paano kung nung time, nung mga disciple, o kaya yung mga sumunod sa kanila, tinigil nila, wala na. Hindi na aabot sa atin yung vision. Pero dahilan sa consistent nilang ginagawa yung vision, umabot sa atin. Tama ba? Kaya ako, hindi ako papayag na hihinto yung vision sa akin. Hindi ako papayag na sa mga anak ko hihinto yung vision. Kailangan sa kanila ma-preserve, kailangan ma-share, kailangan maibaba. Kailangan consistent na ginagawa. Kasi naniniwala ako na ang pagbabago ng bansang Pilipinas hindi depende sa mga politiko. Naniniwala ko na ang pagbabago ng bansang Pilipinas manggagaling sa atin. Na every time na nagwi-win tayo, hindi mo alam yung mga susunod na disciple mo o susunod na disciple ng mga anak mo, hindi mo alam baka presidente ng Pilipinas.
Hindi mo alam baka susunod na mayor. Grabe, sabi, disciple ng anak ko yan. Di ba? Bakit? Kaya kailangan nating ginagawa natin yung vision lagi. Sabi dito sa Matthew chapter 28, Matthew 28, 19 to 20, sabi ron, therefore, go and make disciples of all nations. Of all nations. Lahat. Hindi ka lang pang antipolo. Hindi ka lang kung nasan ka. Sabi ron, of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely, I am with you always. So every time na consistent natin ginagawa yung vision, si Lord lagi tayong sinasamahan. Si Lord hindi ka iniiwan. Lahat ng pangangailangan mo ibibigay ni Lord. Bakit? You are consistently doing vision. Kaya ako, ang inaano ko lagi kong, alam nyo, meron nga, one time, kay Zeki tsaka kay Dash, isa sa ginagawa naming strategy mag-asawa, bago namin sila bigyan, for example, meron kaming gustong ibigay sa kanila, or meron silang gustong hingin, alam nyo, tinatanong ko muna, gusto ko muna sagutin, sino ba si Jesus? Tinatanong ko ng ganon. Tapos anong ginawa ni Jesus? Ngayon, bata pa lang sila, kilala na nila si Jesus. Bakit? Kasi we are intentionally doing the vision. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, consistent mong ginagawa yung vision, pero hindi mo namang intentionally ginagawa. Kaya ngayon, ako, lagi kong ginagano yung mga bata. Pag may hinihingi sila sa amin, tatanungin ko muna sila. Tapos every Sunday, ang pinapanood nila lagi, Superbook. Tapos yung mga Bible story. Bakit? We are intentionally sharing Jesus sa kanila. Imagine, 4 years old, 6 years old, kilala na si Jesus. Ngayon, yun, dami, may mga generation, hindi kilala si Jesus, mas kilala pa yung mga K-pop. Bini, kabisado, walo yun, kabisado. Di ba? Mga SB19. Grabe, no? Kung makaiyak sa kanila, pero kay Lord, hindi makaiyak. Kasi hindi ginagawa yung vision. Kaya alam nyo, ito ang hamon ko sa bawat isa sa atin. Magdarating yung pasukan. Tama ba? Kailan nga pasukan? Sa mga estudyante. Sino estudyante dito? Wow, grabe, dami. Sino estudyante sa phase 2? Konti lang, ha? Alam nyo, ang hamon ko sa lahat ng estudyante, wag kang papayag na matatapos ulit yung school year na hindi mo na-share yung vision sa classroom mo. At ako, excited ako. Kasi, I believe, yung San Isidro talaga, nilagayan dyan ni Lord sa atin para sa FDCC ay Antipolo. Every students, grabe, may teacher na nga po tayo dito. Oh. Teacher. And I believe, gagamitin ng Lord ang bawat students, even the teachers, to do the vision sa school. San Isidro will never be the same again. Alam niyo kung bakit ganun? Kasi ako po galing din ako sa San Isidro. Magkakaalaman ng edad. Basta, doon ako graduate. Alam niyo, graduate ako doon 4th year. Grabe. Nagkakaroon ng riot sa labas ng school, sa loob ng school. Ang daming fraternity, ang daming lahat ng Pero naniniwala ko na ang bawat isa dito estudyante, pag ginawa natin yung vision, wala nang magiging fraternity. Ang fraternity si Lord na. Alala ko, meron nga nagkwento dito leader, no? Sabi, hinaharang daw sila ng gwardiya. Bakit? Akala nila fraternity. Pero gumagawa lang ng vision. Kaya sabihin mo sa katabi mong estudyante, gagawin natin yung vision. Every student, anong ang tawag sa mga taga San Isidro? Isidrians, grabe. Every Isidrians will bow down to the Lord. Bakit? Nandun ka kasi. Andun kasi tayo. Kaya sa bawat isa sa atin, kung gusto natin ma-experience yung acceleration, kung gusto natin
maka-experience lumipad, kailangan natin yung speed. Nakita niyo ba? Paki-flash ulit yung mga point. Sabi, ano yung speed? Seeking God, prayer, evangelism, empowerment, and doing the vision. Bakit? The key to speed and acceleration is consistency. Kailangan mo nung speed. Speed will take you to your destination. Kailangan ng bilis. Alam nyo, na-realize ko, nung sumakay kami ng eroplano, yung eroplano pala, hindi siya lumipad ng ganun lang. Tama ba? Kasi hindi ito nakakita na ng airplane. Oh, hindi pa kayo nakakita ng airplane? Ha? Dito sa phase 2, may nakita na ba kayo airplane? Sino dito nakasakay na ng eroplano? Taas yung kamay. Alam nyo, pag sasakay ka ng eroplano, hindi sila lumilipad ganun. Kailangan nila ng speed. Kailangan nila ng momentum. So, ang susi ng paglipad mo, yung speed. The moment na gagawin mo yung speed, ano yun? Consistent kang hanapin si Lord. Consistent kang mananalangin. Consistent kang mag-evangelize. Consistent kang mag-empower. Consistent kang gagawa ng vision. The time will come, sabi ko kanina, it will take you to your destination. Darating yung time, lilipad ka rin. This is not the seasons of crawling anymore. Hindi na to yung time na naghihikahos. Sino dito aminado kayong pamilya mo na experience naghihikahos? This is the flying season. This is not crawling anymore. Lilipad ka. At sabay-sabay tayong lilipad. Alam nyo, naalala ko, meron akong naalala. Ba't ko ba naalala to Lord? Pinaalala ni Lord eh. Grabe, ang mindset, laging, sino dito na narinig na grabe, para pala mapag-aral yung mga anak, kailangan mo pang igapang sa hirap. Alam niyo, naniniwala ko, pag anak ka ni Lord, hindi ka gagapang. Ang pinagapang ni Lord, ahas, hindi tao. Kaya walang isang anak ni Lord na gagapang sa hirap. Ahas ka ba? Ang pinagapang lang ni Lord, ahas. At ang gumagapang ahas lang. Ang bawat anak ni Lord, pag ginawa yung speed, the time will come, magte-take off ka rin. Lilipad ka rin. And you will see the clouds. The clouds that brings heavy rain sa buhay mo na magbabago ng estado ng buhay mo. Kaya kailangan natin ng consistency. Kailangan consistent nating ginagawa. Kaya sino dito excited ka? Kuya, simula ngayon magiging consistent na ako. Consistent na akong mananalangin. Consistent na akong hahanapin si Lord. Consistent na akong mag-evangelize. Magpapa-empower na ako. At gagawin ko na yung vision. Kung ikaw yun, pwede bang tumayo ka? And then sa pagtayo mo, kailangan natin ng commitment. Kailangan natin ng commitment. It takes a commitment to be a consistent. Hindi pwedeng gusto mo maging consistent nang hindi ka committed. Kailangan committed ka. Kaya ngayon, pwede bang manalangin ka, kausapin mo si Lord. Kung dumating yung time na hindi ka naging consistent, kausapin mo si Lord. Humingi tayo ng tawad sa Lord kung naging inconsistent tayo. Si Lord, isang panalangin lang ang layo sa bawat isa sa atin. Huwag mong panoorin yung katabi mo, nananalangin din yan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat po sa salita mo. Salamat, Lord, dahil mas pinaintindi mo, Panginoon,
na kailangan namin maging consistent sa buhay namin, Lord. Maging consistent sa panalangin, Panginoon. Maging consistent sa paghahanap sa iyo, Panginoon. Maging consistent sa mga bagay na pinagagawa mo in doing the vision, in evangelism, Lord, in empowerment, oh God. Kaya Lord, today we commit our life, Panginoon. Lord, patawarin mo po ang bawat isa sa amin kung hindi kami naging consistent sa iyo. Lord, ngayong oras na to, Lord, magiging consistent na kami. Hindi na kami magiging inconsistent, Panginoon, especially in doing the vision, Panginoon. Ay Lord God, maraming salamat po. Samahan mo kami, Panginoon, dahil hindi po namin kayang maging consistent nang wala ka, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. And then last, ayokong matapos to na hindi ko nakakausap yung mga first-timer. Pwede ko pong maimbitahan lahat ng first-timer. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko kayo kakainin. Dito kayo. Okay lang po yan. Yan, then harap po kayo nahalap kayo sa akin. Yan. Yan, dito kayo halap sa akin, dito kayo halap sa akin. Sige po, yan. Baka sa mga taga-phase 2, meron ba yan? Yan. Yan, dito po yung iba, dito po yung iba. Yan, kayo, pwede na po kayo maupo. Kagaya ng sinabi ko kanina, it's not about religion. It's about relationship. Si Lord, nais niyang maayos yung relasyon ng bawat isa sa atin. Yung verse na sinabi ko kanina, sabi ron, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino dito amen, may kasalanan ka? Alam niyo, sabi sa Bible, ang bayad nun is kamatayan. At yung kamatayan na yun is spiritual. Habang buhay na pagkakahiwalay ng Diyos at sa tao. Pero alam niyo, maganda ron, sabi ron, but the gift of life, the gift of God is eternal life. Si Lord may regalo sa bawat isa sa atin. At yung regalo, depende sa atin kung tatanggapin natin. Kaya ngayon, sino ditong gustong tanggapin yung regalo ni Lord? Alam niyo, gagawin natin, mananalangin lang tayo. Tatanggapin natin si Jesus bilang sarili natin tagapagligtas, hihingi tayo ng tawad sa mga kagagawa natin. Yuko tayong lahat. Yuko tayo and then let's pray. Sundan niyo yung panalangin na sasabihin ko, Panginoon, maraming salamat po. Salamat Lord sa oras na ito na ipinaintindi mo Lord na may maganda kang plano sa buhay ko. Sa oras na ito, humihingi ako ng tawad sa mga kasalanan na nagawa ko. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang manguna sa buhay ko simula ngayon. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa buhay? Congratulations. Hindi po kayo nagkaroon ng bagong reliyon kung hindi nagkaroon kayo ng bagong relasyon kay Lord. Kaya family, pwede ba natin silang i-welcome? Okay po, pwede na tayo makabalik sa upuan natin. Hello. Sorry, lakas. Ayan, sino na bless ngayong umaga? Lahat ba na bless? Ayan, sabi ni Lord, para ma-bless ka, magbigay ka. Yan, sino excited, magbibigay. Yan. Ano, sabi ni Lord sa verse na binigay niya sa akin kagabi pala. Yan, sabi dito, Matthew chapter 6 verse 33 sa New King James. Yan, sabi dito, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on you. Sino gusto ma-bless? Yan, sino ulit gusto ma-bless? Yan. Alam nyo, para ma-bless ka, ngayong umaga, unahin mo si Lord. Paano mo unahin si Lord? Through tithes and offering. Yan. Mabibless ka kapag nagbigay ka. And sa mga ayaw mag-bless, huwag kayong magbigay. Yan. Ganun lang yon. Pero kung yung heart mo gusto mong ma-bless, magbibigay ka ngayong araw. And sabi pa dito, yung all these things shall be yung all these things, lalapit na lang once na matuto kang magbigay. Kaya I challenge to everyone, kahit piso, basta gusto mo, basta willing ka, magbigay at unahin si Lord. Yung all these things, lalapit na lang yan pagka gusto mo magbigay. So, alam ko naman, ng bawat isa, yan, nagpe-prepare na. And alam ko naman, nauunahin nyo ngayong umaga si Lord. So ngayon,
taas natin yung kaloob natin, tapos pag-pray natin yan. Tara, let's pray. Yes, Lord, maraming salamat po sa panibagong araw, Lord, na ibinibigay niyo po, Panginoon, sa buhay namin. Lord, maraming salamat po, Lord, sa pagbalik, Lord, ng offering, ng tithes, Lord, na meron kami. Lord, patuloy niyo po, Panginoon, i-bless, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, yung mga taong magbibigay. Ganun na rin po, Panginoon, sa hindi makapagbigay, Lord, patuloy niyo po pa rin sila, Panginoon, i-bless, protektahan, Lord, yung family, Lord, na meron sila, Panginoon. Maraming salamat po. Sa inyo lang po namin, Panginoon, inalalapit ang lahat ng dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun, so, it's giving time. Good morning. Morning, yan. Siyempre, pakingitian mo ulit yung katabi mo. Ayan, sabi mo, kamusta ka naman? Okay? So, welcome sa bawat isa sa atin. Welcome sa ating mga onliners. Dito na pala, sa kanan na pala yung ating titingnan. Di na rito sa gitna. Welcome sa ating mga onliners na panood natin. And sa lahat ng nandito, pakisuportahan natin ang ating Facebook Live online every 5 p.m. No? Especially pag halimbawa hindi naka-attend dito. Kahit hindi naka-attend dito ngayong umaga, pwede silang makapanood o makasama natin sa ating online Sunday celebration 5 p.m. So yung sa katayo mo, may online pa tayo 5 p.m. Okay? So kahit wala sila rito ngayong umaga, ay pwede silang makasama rin natin sa Sunday celebration through our online Sunday celebration. Okay? So mamaya mayroon tayong alas 5. Kung naka-follow kayo, tama no? Kung naka-follow kayo, may notifications yon na meron tayong online ng 5 o'clock. Okay? So yung mga hindi naka-attend dito, medyo marami ang hindi pa naka-attend ngayong araw na to, halos kalahati. Kalahati hindi naka-attend. Dapat 500 tayo eh. Okay? So halos kalahati yung hindi naka-attend. So kung hindi sila naka-attend physically, pwede natin silang invite, i-tag, i-comment, i-share natin yung ating live sa Facebook mamayang 5 o'clock. Okay? So, kalabitin mo uli yung katabi mo. Sabi mo, comment, like, share, and tag yung ating online sa ating O baka mamaya yung katabi mo hindi pa naka-follow sa FDCCI Antipolo. Paki-post nga uli yung ating ating mga social media accounts. Yan marami na tayong mga social media accounts. Ako, Facebook lang meron. Ako lang iba eh. Ayan, So, grabe, may TikTok. Meron dyan sa TikTok? May mga nagsasayo ba dyan? Ganon. Ganyan ba yun? Okay. So, may Instagram ba? May YouTube account tayo? And may Facebook account tayo. Yan. So, paki-follow lang. Ilan na yung Facebook natin? 2,400 followers na tayo sa Facebook account natin. Kaya, isa yung katabi mo na follower na rin doon. Kaya, congratulations. Okay? So, mamaya, 5 o'clock, remind ko lang na meron tayong Sunday celebration sa ating online. Okay? So, pakitag nyo, pakicomment nyo yung mga names, o i-share natin yung ating link, para makapanood yung mga wala rito ngayon. Okay? So, welcome din natin mga onliners natin sa iba't ibang bansa. Okay, welcome po, Pastor Olot, Dr. Lilia, sa Agape, sa California, sa Singapore, sa Thailand, okay, at sa iba't iba pang bansa na nanonood sa atin. Okay? Meron nga nakita ko nanonood sa atin talaga, Jim, taga-Africa. Okay, siguro kamag-anak ko. Okay. Welcome din sa atin sa lahat na nandito. Pwede bang tumayo uli, palakpakan natin ng Lord sa mga VIPs, sa mga first-timers natin. Tumayo yung mga VIPs natin, palakpakan natin. Okay, congratulations sa inyo. Okay. So, mamaya after ng Sunday celebration, may mga kakausap lang sa inyo. Okay? Dapat pag may kumausap sa inyo, may kasama ring pastil. Pastil ba yung Ay, ano nga yun? Ano yun ni-ready ni Makis? Okay, dapat mayroong makakain yan. Okay? So, ayan, welcome din. At tawagin na natin dito sa unahan. Okay? Sige, dito na kayo mga VIPs para mag-closing prayer na tayo. Kasama ng mga magbe-birthday ngayong week. Yan. Sino-sino yung mga magbe-birthday ngayong week? Lapit kayo rito. Mga magbe-birthday. Okay. Sino ba may mga magbe-birthday dyan? Ano ba iba? Si June. Ay, kala ko magbe-birthday ka eh. Okay. JM sa Sunday na lang, no? Sakto pala, sakto, no? Okay. So, sige. Doon na. Harap na kayo doon sa kanila. Yan.
Yan, sino ba may birthday? Dyan. Ayaw yata, ayaw. Ayaw mo ng G-Shock. Ayaw na ng G-Shock, meron na daw siya. Edifice. Asan na si Jan? Nawawala na? Asan na? Wala. Ay, wala. Cancel na yung order. Cancel na yung order. Okay, wala si Jan. Tawag na rin natin mga kids natin para isama natin sa ating prayers. Sige, papasukin natin. Yan no. Dami ng mga kids. Paliit ng paliit Yan. Tulungan nyo naman. Saan sila pupunta? Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Ayun, yon. Hello. Dito kayo sa kabila. Yan. Okay, so nandito yung mga kids natin. Nandiyan na yung mga may birthday. Yan, i-bless natin ang mga taong nandito sa harapan. Tayo po tayong lahat at ipag-pray natin sila. Extend natin ang ating mga kamay as we pray for them. Okay? Let's pray. Lord, salamat po sa pagsama mo sa amin ng inyong presensya. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat na kumikilos, sumihipo ng puso't isipan namin na nagbabago ng buhay namin according to your word sa amin pong na-receive sa oras na ito. Lord, we pray and we thank you sa mga VIPs, sa mga first-timers na kasama namin dito. Naniniwala po kami na ikaw ay merong nakahandang magandang plano sa buhay nila. Dalayan ko po, patuloy po nilang hanapin kayo, patuloy na makita at malaman yung magandang plano mo sa buhay na meron silang inilalaan mo para sa kanila, Panginoon. Binibless po namin sila, maging yung family nila, Panginoon. Maraming salamat din po sa mga kapatid namin na magbe-birthday. Simula po sa araw na ito hanggang susunod na araw, Panginoon. Lord, pagpalain mo po sila, Panginoon. Higitan pa yung mga ginagawa mo sa buhay nila, yung pag-iingat mo, pagsama mo, pagpo-provide, pagbigay, Panginoon, ng pagpapala na ninanais mo para sa kanila. Dahil yung buhay nila magiging blessing pa rin po sa maraming tao, Panginoon. Lord, binibless din namin, pinagpipray yung mga kids na narito, Panginoon. Salamat po sa buhay nila. Patuloy po na ang dalangin namin. Ingatan mo po sila. Samahan, Panginoon, bigyan ng maayos na kalusugan. Pagpalain po sila ng lahat ng blessings na ninanais mo po para sa kanila, Panginoon, including their parents, Lord. Bless mo rin po yung mga magulang nila, Panginoon, dahil sila po ang magiging daluyan ng pagpapala para sa buhay ng mga batang ito. Hubugin mo po sila, Panginoon, na sa kanila pong murang pag-iisip, Panginoon, ay nakikilala kanila at nalalaman nila yung kapangyarihan mo sa buhay nila, Panginoon. Lord, salamat po sa mga salita mo na amin pong natanggap. Dalayan po namin, Panginoon, na hindi lang ito mailagay sa isip o sa puso namin, kundi makita sa buhay namin na kami po ay magiging consistent sa lahat po ng aming gagawin para sa iyo, Panginoon. And sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, tanggapin po namin, Panginoon, ang pagbabasbas na naaayon sa iyong mga salita. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen and amen. God bless po. Magandang araw sa ating lahat. Okay? So, pwede na po tayo mag-ministry tayo mga VIPs. May mga